Meron ka Offer mo bang... na, offer, Mr. Secretary. Yung purpose for... Your Honor, we are offering witness to testify on the illegal drug trade inside the National Bilibid Prison. May I proceed, Ginong Terestisa? Meron ka bang ginawang sinumpang salaysay bago ka tumating dito sa kapulungan ito? Yes, sir. Ipinakikita ko sa iyo ang isang dokumentong may pinamagatang sinumpang salaysay na mayroong 4 na pahina at minarkahan bilang Exhibit Q hanggang Exhibit Q-4B. Pakibasa mo lamang po ito at sabihin sa galang-galang na kapulungan kung ito nga yung sinumpang salaysay na sinasabi mo. Hindi na, nasa reporting lang. Exhibit the Q4B, 4C. So, pwede bang permahan mo yung mga Xerox, katabi ng Xerox copy ng mga pirma mo? Yung 4 na pahinang yan? Your Honor, may we request that the 4 new signatures be marked, the first page be marked as Exhibit Q4-C. The signature in the second page be marked as Exhibit 4-D. The signature appearing on page 3 be marked as Exhibit 4-E. And the signature appearing on the last page, page 4, be marked as Exhibit Q-4F. Please mark it. The document has been marked, Mr. Chair, and the witness is ready. Okay, Mr. Witness, Mr. Trestisa. Excuse me, Mr. Chair, there is another witness which you want to first to warn. Sino yan? Mr. Hans Tan, and may we request that he be called inside. Nandiyan na ba siya sa loob? Hindi ba? Nandun pa po sa holding room. Later na lang, we proceed with the, with Mr. Witness Trestisa. Okay, Mr. Trestisa, will you please read into the records for the benefit of the members and all others who are watching this hearing, the contents of your sinumpang salaysay. Pakibasa kung anong nilalaman itong sinumpang salaysay mo. Ako, Lacson Trestisa, Pilipino, nasa 8 gulang, may asawa, kasalukuyan nakapit sa New Bilibid Prison, Bureau of Corrections, Muntinlupa. Nang matapos na makapanumpa na naayon sa batas ay nagsasaad ng mga sumusunod. Ako po ay nakulong sa Makati City Jail mula noong 2002 hanggang 2007. Kidnapping,
Noong taong 2007, nalipat na po ako sa New Bilibid Prisons. At noon naman pong Pebrero, taong 2013, nilipat po ako sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan ay naibalik na po ako sa Medium Security Compound NBP. Noong ako po ay nakapiit, nagsilbi po ako na pinuno o commander ng Batang City Jail o BCJ. Isa sa mga malaking pangkat dito sa loob ng Bilibid mula Abril 29 ng taong 2011 po hanggang sa katungkulan na ito hanggang sa ako ay maitapon sa Zamboanga City 2013. Na nakilala ko si Danilo Rico Martinez bilang isang religious volunteer organization pastor noong panahon pa ni former Bureau of Corrections Director Oscar Calderon. Si Martinez ay naging kasangkapan sa pagkakatanggal ng dating Ernesto Jokno. Matapos ang pagkatanggal ni Director Jokno, si Martinez ay nagumpisa ng magpakilalang consultant ni dating DOJ Secretary at kasalukuyang Senadora Laila M. De Lima. Si Martinez ay nakasama minsan ni De Lima sa pagbisita sa Maximum Compound. 2 beses po sinabi ni Martinez sa akin na dadating sa NBP si Secretary De Lima at 2 beses din po itong nangyari. Kung kaya't naniniwala ako sa kanya na talagang malapit siya kay Secretary. Bago umupo bilang Bucor Director, si Linan, nakausap kong personal ng 2 beses Secretary De Lima sa loob ng Maximum Security Compound at inilapit ko sa kanya ang mga hinaing ng kapwa ko preso at ang tungkol sa aming representative sa Kakusa Party List. Nang matapos na magpakilalang consultant ni De Lima, nagsimula na siyang manghingi sa akin ng halagang 10,000 piso hanggang 20,000 piso para daw sa opisina. Humingi po ako ng tulong sa aking kasama, Batang City Jail, upang makalikom ng ito ay aking ginawa upang hindi sumama ang tingin ni Martinez sa aming pangkat at para din hindi niya kami pag-initan. Ang halagang ito ay dinideposito sa ilang Banco de Oro bank account. Bukod pa po dito ang mga personal na patawag at bisita ni Martinez sa NBP kung saan ay 30,000 piso hanggang 50,000 piso mula kay Russell Murillo na sekretary ng BCJ na inuutusan niya na manghingi sa mga mapeperang bilanggo o miyembro. Naging sunod-sunod na ang paghihinging ito at dumalas ng 2 hanggang 3 beses na sa isang buwan niya ito ginagawa mula noong 2011 hanggang Nobyembre taong 2011. Mas malala pa, hindi lang ako bilang bosyo ng BCJ ang hinihingan niya. Humihingi pa rin siya sa ibang kasamahan ko sa pangkat. At noong November 2011, hindi na po magbigay pa sa kanya kung kaya't sumama na ang tingin sa amin ni Martinez. Bandang Hunyo o Hulyo po ng taong 2011, nang may talagang Bucor Director si Godencio Pangilinan, maganda po ang pagpapatakbo niya sa NBP nung siya'y nanungkulan. Napalitan po siya ni Director Manuel Co. Napalitan po ang pamamalakad. Ngunit, nung Nobyembre taong 2012, si Director Co ay napalitan ni Rafael Marcos Ragos bilang OIC Director. Sa panahong ito po, lumutang ulit si Danilo Martinez. Habang ineskortan ng mga opisyal ng Bucor noong unang linggo taong 2012, pinagbantaan ako ni Martinez. Ang sabi niya sa akin, ako na ngayon, ano na ngayon, Poy, wala na ang direktor mo, pero ako consultant pa rin ni SOJ. Saan mo ba gustong matapon? Wala naman po akong magawa at wala rin po akong laban sa kanya sapagkat ako ay preso lang. Kung makipag-ayos sa kanya, dito niya ako muling hininga ng 10,000 piso upang hindi naman po ako mapatapon at mapalayo sa aking pamilya. Sinikap kong makalikom ng halagang ito at binigay kay Martinez. Ang problema lang
ay nakalipas ng ilang araw, ulit na namang humingi si Martinez sa akin ng 10,000. Hinanapan ko na naman po ito ng paraan upang makapagbigay sa kanya dahil na rin sa takot na mapalayo sa aking pamilya. At matapos ang grenade throwing incident, ako at lahat ng kasama kong bosyo sa pangkat ay inilipat sa medium security compound at isa-isang inimbestigahan ng mga taga-NBI. Ang lubos na pinagtatakahan at kinasasama ng loob ko ay ako ang idinidiin ni Danny Martinez na umano'y may kinalaman sa nasabing pangyayari. Noon siya ay aking nakita malapit sa Director's Office. Ako ay kanyang pinagsalitaan ng tapos ka na ngayon at ang ka sa akin. Ang kapatid mo at si Russell Murillo ay pinabartulin ako na rin. Ako ay nabigla sa kanya sinabi dahil parang sa tono ng kanyang pananalita na ako ay talagang may kinalaman sa insidente. Siya din ay nakikialam sa pag-iimbestiga ng isinasagawa ng NBI sa pamamagitan ng pagdidikta at pagkakalap ng mga parang ako ay idiin sa nasabing kaso. Matapos ang nasabing investigasyon, ako ay nakipag-ugnayan sa aking kaibigan na isang dating NBI agent na si John Hera. Nagpatulong po ako sa kanya na kung maaari ay magpapunta ng NBI agent dito sa Bilibid upang maisiwalat ko ang mga iligal na ni Danny Martinez at mapaabot ito sa kaalaman ni Secretary De Lima. Noong ika-3 linggo ng Disyembre taong 2012, matapos na mailipat na sa maximum security compound ang ilan naming kasamahan na nabartulina sa medium security compound, ako ay binalitaan ni Hera at nagsabing nakausap daw niya Ablen. Si Ablen ay malapit kay nooy OIC Bucor Director Rafael Marcos Ragos. Ang sabi ni Ablen sa akin ay pinagbibigay daw ako ni OIC Ragos ng 200,000 piso kung gusto ko daw na mailipat ako sa maximum security compound. Kay Ablen, sinabi daw ni Ragos na ang magdidesisyon ng aking paglipat ay si De Lima. Ako po ay humingi ng tulong sa aking magulang at mga kapatid para maibigay ang hinihinging halaga ni Ragos sa akin. Sa pamamagitan ng aking kapatid at ni Hera ay naiabot ang nasabing halaga kay June Ablen noong Disyembre 1912. Dagdag ni Hera, sabi din daw ni June Ablen na ayon kay Ragos, susunduin daw ako mula sa medium security compound at ihahatid sa maximum security compound bilang patunay na natanggap na niya ang pera. Noong Disyembre 22 taong 2012, nangyari nga po ang pangako ni Ragos at ni June Ablen. Kung kaya't siguradong natanggap na ni Ragos ang 200,000 piso na hiningi niya. Noong unang linggo ng Enero taong 2013, pinatawag po ako sa Director's Office ng NBP. Ngunit ako ay iniatid sa conference room. Pagkadating ko po doon, nang makita ko ang higit kumulang 20 high-profile inmates sa loob. Kami po ay isa-isang pinatawag papuntang Director's Office, kung saan ay nakita ko doon sa loob ng opisina si June Ablen at si Director Rafael Marcos Ragos ng Bureau of Corrections. Ni Ragos sa akin, Poy, lingguhan magbigay ka ng 100,000 kay June. Kunin mo ang number ni June kapag ready nang kunin ng pera para maihabol sa kota. Biyernes kada linggo itinakda ang pagbibigay kay Ablen ng halagang 100,000 piso. Nakapagbayad pa po ako ng kay Ablen noong unang 2 linggo. Ngunit hindi na po ako nakapagbayad noong pangatlo dahil na ang nilalapitan kong mga miyembro ng aming pangkat ay pinatatawag niya na rin at hinihingian. Doon na po ako ipinatapon sa Zamboanga City. Pinatapon din ang aking kapatid na si Mark Anthony, pati na rin si Russell Murillo, na kasama kong pilit na dinidiin ni Martinez sa grenade throwing incident. Ang salaysay na ito ay aking ginawa upang patotohanan ang mga nakasaad dito. Hindi po ako tinakot, pinilit o pinangakuan ng kahit anumang pabuya para gawin ang salaysay. Bilang patunay ng lahat ng ito, ako ay lumagda sa ibaba nito ngayong ika-15 na Setyembre taong 2016 dito sa lungsod ng Muntinlupa
Froilan Lacson Trestisa, Nagsalaysay. Maraming salamat. Poy, Trustisa, meron ka pang gusto idagdag o natin tawagin yung susunod na witness? Meron po. Ano po yun? Kahapon po nanonood po ako ng hearing po dito sa Congress. At sumingit po privilege speech ni Secretary de Lima na sinasabi niya nananawagan daw po siya sa human rights para imbestigahan ang mga nangyayari sa mga preso sa Bilibid. At sinabi niya rin po that during her tenure as CHR chairperson that she have conducted an investigation about DDS o Davao Death Squad. Bakit po ito nangyayari na hindi niya ginawang imbestigahan ang mga naging anomalya ng Kakusa Party List na ipinresenta ko sa kanya noong 2011 na ang Kakusa Party List na yan ay hindi at walang ginawa sa amin sa Bilibid na kung saan kami at ang mga dalaw namin, ang mga bilanggo na nasa jail, ang constituents niyan. Nakadalawang termino ho yan. Pero kahit nakailan ho, sa mga nakulong na senador natin, na Senador Bong, Senador Jinggoy at ilang congressman na kinasuhan, hindi ko nakita na kinasuhan ang Kakusa Party List sa katauhan ni Congressman Ranulfo Canonigo. At itong Kakusa Party List na ito ay tinatag ni Romeo Halusos sa maximum security compound noong 2007. Itong party list na ito. Ilan po? Maraming salamat sa karagdagan mong pahayag. Witness, meron pa? Nakalimutan ko lang po. Isang bagay po Todo mo na. na nananawagan po na sinasabi niya na hindi Tutol na niya. po ako galing isolation cell. Galing ako po sa Zamboanga Penal Farm. At ako po ay inmate teacher doon at reformation staff sa prison farm po na yon. Kung tutusin, maayos po ang aking katayuan doon. Ako po ay voluntaryo na nakilahok sa investigasyon na ito upang isiwalat ang matagal ko nang naiintindihan na kabulastugan na pinagagawa ni Rafael Marcos Ragos hanggang sa sinasabi nga na may kinalaman si Secretary de Lima sa lahat din ng pangyayari sa amin. So, tapos na? Okay, so, Mr. Secretary, what is your pleasure now? Yes, Please accompany the witness holding room para po makapasok yung panibagong witness na sino po ito, Secretary? Mr. Chair, the next witness is Hans Anton Tan. May we request that he Anton be Tan. brought in. Okay, so please escort the witness and then Isang copy. Padala na yung natin. si Mr. Tan to enter the room and be seated properly. Ay, yung kanilang isabay na rin yung witness. Offer of immunity. Ayan. So, pagsabay na ito, para isang dala lang. Mr. Chairman, while waiting for the next, now the other members who had registered to interpolate, probably to
ask questions to The Secretary. Sige. taking advantage of the time? Sige, so you have the floor, Majority Floor Leader. This is, thank you, Mr. Chairman. This is important and relevant. Receive a text from a highly respected member of the media. I will not name the person anymore, but she is from Rappler. And she brought to my attention the fact that in 2014, the CIDG under Director Magalong, who is here, was spearheading an operations in the Bilibid prisons. And unfortunately, may I read what she said para accurate tayo? Nandito na ba? Nasaan ba yun? He said that they were supposed to conduct an investigation and then all of a sudden, hindi naman natuloy-tuloy at nawala na yung CIDG in the picture. So, since Director Magalong is here, Mr. Chairman, may we hear from him and kindly enlighten us about what happened on this matter? General Magalong, you recognize. Ano na? Ito, actually, the basis, ito po yung text sa akin. Hi, FYI, Oplan Galugas, December 13, Bilibid raid led by De Lima, was supposed to involve different agencies, including PNP, CIDG, then headed by Magalong. But in the end, police were left in the dark and NBI became lead unit. Supposedly, even PIDEA was excluded, only were part of operation. So, you may ask, General Magalong was part of the hearing. He was part of the initial planning to raid Bilibid. So, kindly enlighten us, Director. Mr. Chair, You may go ahead. Mr. Chair, Mr. Chair. No, Last night I asked Kong that, Rami. last night I asked that question. Unfortunately, Director Magalong was not Has present that. anymore, and nobody could answer that question. That plan was known as Co-Plan Cronus. Nobody among our resource persons knew about that when I asked that question. Why? Because it would explain or it would present a situation wherein the first plan was planned by the CIDG with the Secretary knowing about it and was aborted. And later, according to the report of the Majority Floor Leader, it was the raid was performed by another unit. So I just wanted to know last night why was this so? Thank you, Mr. Chair. In the Please go. interest of why Director Magalong was not there anymore in the afternoon, he approached the chair and I and begged leave because of that Saudi incident where his presence was needed. Yung akala nila may hijacking, Hijack. so he had to rush there and ask permission. Please proceed, Sandigan Class 82, General Magalong. Mr. Chair, Your Honor, distinguished members of the committee, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Director Magalong, the Acting Deputy Chief, PNP for Operations. 2013, ay talaga po akong head po ng CIDG. And on January 2014, we started our operational research and case build-up on 3 groups of PNP officers and non-commissioned officers who are involved in Agaw Bato. Ito pong Agaw Bato na to, an illicit activity of these officers under the guise of a legitimate anti-drug operation. Ang ibig kong sabihin ho rito, magpapailo sila ng, to make it legitimate, magpapailo sila ng isang pre-operational report sa PIDEA
nila yung kanilang operation, pag nakuha na po nila yung Chinese drug trafficker o kaya any big time drug trafficker, pag nakuha na po nila yung drugs, ang gagawin po nila, dadalhin na po nila sa safe house. Along the way, pag nasita po sila ng ibang mga agencies, law enforcement agencies, ipapakita ho nila na it's a legitimate operation by presenting the document. Una sita, dire-diretso na po sa safe house nila at doon na po paghahatian at recycle yung drugs at ibebenta po yan na fast break. In some instances, ang ginagawa po nila, magkakandak po sila ng raid. Again, this is covered by a legitimate pre-ops document. At doon sa raid na yon, hahatiin na nila yung malaking loot. Let us say 100 kilograms, i-declare lang nila na 39 kilograms, yung iba ipapasbreak na nila. At the same time, yung Chinese national na mahuhuli, ipapatubos pa nila yan, parang ikikidnap po nila yan, at ipapatubos nila yan. Kukuha sila ng ibang Chinese national at palalabasin na yun nahuli na Chinese national. By March, we filed a search warrant against one of my CIDG office in Pampanga. Ni-raid ho namin yung sarili naming CIDG office at nahuli nga po namin yung officer ho doon, yung provincial officer ng CIDG. And at the same time, a month after that, we filed yung mga officers ho ng Pampanga Police Operation, Pampanga Police Office dahil nga po doon sa isang particular raid wherein they misdeclared yung kanilang mga na-recover na drugs. And at the same time, yung Chinese national, na big time na Chinese national, pinatakas po nila in exchange for a large sum of money at kumuha po Chinese national to take his place. Again, ito pong grupo nato, na-filean na po namin ng case or cases. While we were doing our operational research, we found out na ang sources ho ng drugs, not necessarily yung pinanggagalingan na droga, yung mga transaction ho nila, ang kadil ho nila rito, yung mga tao po sa loob ng Bilibid Prison. So ang ginawa po namin, we started developing our own informants inside. Sometime ho ng May, dahil nga ho, napakalaki na po yung information na nakukuha ho namin, I sent a feeler to the secretary if I can personally meet with her. At pumayag naman po siya. So I, together with Sino secretary? Secretary SILG po, former Secretary De Lima po. At nagpunta po kami sa office niya together with Senior Superintendent Bong Fajardo. Sabi mo SILG, bakit? I'm sorry, sir. I'm sorry, sir. SOJ. I'm OC, sir. Former SOJ, Secretary De Lima, who is now the Senator. Nag-usap po kami at pinesent ko po yung aming findings sa kanya. I was also surprised na meron siyang isang doon sa office niya na meron siyang link diagram tungkol din po sa nangyayari sa loob ng NBP. At may mga personalities po na nandoon. So what I did was to take a copy of that at pinagtugma po namin doon sa aming mga nasa file. And we're using a very, very expensive software to create po itong mga link diagrams po na to. And we are calling this our matrices. Pagkatapos po nung personal na meeting ho namin sa kanya, before the end, sabi ko sa kanya, nagpropose po ako na, ma'am, kailangan po nating i-raid yung NBP. Dahil ito na po yung nangyayari. Nagsabi po niya sa akin, okay, Benji, I will call for a high-level meeting. So, after a few weeks, nagpatawag po siya ng meeting. It's a high-level meeting attended only by a few officers and officials. Nandun po si General Kakdak, nandun po si Director Mendez, nandun po ako, and together with my staff and a representative from the ISAF. And unfortunately po, napasama po doon sa grupo si former Director Ragos. Pero nagulat din po si, nung nabanggit po na nasenyasan ko po si Secretary de nandun si Director Ragos, nakita ko po naman sa kanya na pati ho siya nagulat din. Bakit nga pala nandito to si Ragos? So in short po, napalabas ho siya doon and we started our brainstorming session. And again,
Ni-reiterate ko po yung aming proposal that it is about time, ma'am, na we have to raid